will be you mentioned the name of your son, si ano pangalan ng anak mo? Kent po. Si Kent. Kent Kilaw. Kent Kilaw. At accordingly kasama mo siya doon sa ano, no? Opo, yung Sa bahay. po. So we will be asking also Mr. Kent Kilaw. Can you kindly narrate yung mga sinabi rin ng tatay mo with regards dun sa allegation din man ninyo that it is an illegal buy bus, no? Gentlemen, ano, what we're trying to find here, no, yung ipe-present nilang ebidensya with regards to the CCTV pertaining to the bills, no, na inaano natin, i-discuss natin. That's why this is very imperative, ano? Kasi nga dito natin makikita ang kahalagahan ng CCTV na ipe-present nila in a while. But for the meantime, gusto lang natin establish yung mga facts, ano? So sige, Kent, go ahead. Good morning po. Chairman, before you proceed, can we ask the second witness, how old is he? Kent, Baka ilan taon minor. ka na? 22 years old po. 22 years old. Okay. Go ahead. Thank you, Mr. Sige. Chairman. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 p.m., nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So, after niya po magpaalam sa akin, yung lotto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas, 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si papa. Ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po. May mga hawak po silang baril. At si papa po, hawak po nila, nakaposas na po si papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbebenta daw po si papa ng droga, ganun. Tapos kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha, ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang. Tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na-late po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita. So, yung ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin. So ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po ng bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nag-chat na po ako kila Uncle Tony, Uncle Obet, tita, na yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ng pulis, may mga po sila, mga baril. Tapos, yung dala po nila si Papa paalis. And after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako dun. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po yung bahay.
Tapos pumunta na po ako kila uncle. Doon na po ako parang parang traumatized po ata ako. Tulala lang po ako pagdating ko doon. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, ganun. Hindi ko po alam na basta po. Yan, yun lang po. Okay, salamat Kent, ano, yung anak ni ano siguro sino yung sinasabi mong tsuhin mo? Si Uncle may-ari Tony ng po. Lotto? Uncle Tony po. At naimbitahan din natin si Tony Kilaw. Sige, siguro bigyan natin ng pagkakataon din si Mr. Tony Kilaw, no? Go ahead. Your Honor, good morning po at sa lahat. Your Honor, may I request na basahin ko na lang po yung aking affidavit. Sige, go ahead. Tapos speak louder please. Tapos pakipatay yung mic sa kalapetan na please. Hello. Ito po yung aking sworn affidavit intended to na isasubmit dito po sa inyong butihing committee. Ako si Antonino Biquilaw, nasa hustong gulang, Pilipino. May asawa, kasalukuyan nakatira at may pahatirang sulat sa Chicadi Street, Phase 1, Pasita 2, Barangay Pasita 2, San Pedro City. Pakilapit yung mic, ano, please, para malakasan na. Matapos makapanumpa at nang nahayon sa ating batas ay malaya at kusan loob na nagsasalaysay ng mga sumusunod na event. Ako ay nagmamayari ng isang Lotto outlet na matatagpuan sa Jam Compound, Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna. At ang aking kapatid na si Louie Franco Kilaw, ang aking pinamamahala sa nasabing outlet. Noong ika-18 ng Mayo 2023, mga bandang 2:07 ng hapon, ako ay nakatanggap ng mga text messages mula sa aking pamangkin na si Kent Gabriel Kilaw, na anak ng aking kapatid na si Louie Franco Kilaw, at ang mga sumusunod ang palitan namin ng text. As per Kent, Uncle, may pumunta po ditong mga pulis, may mga baril, sinama po si Papa, pumasok sa bahay. Aba, bakit daw? Yun po yung aking reply. Kent again, nagbebenta daw po si Papa ng droga, tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Noon tinig ko po ay may mga nawawalang gamit dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Then I reply, kinuha mo pangalan ng pulis? Kent replied, hindi po uncle, pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko, wag daw po ako titigin palabas. I ask again, anong oras yan? Mga 1:50 PM po siguro uncle, pagka-chat ko po sa inyo, nakaalis na po sila. I replied again, late chat mo, mga naka-uniform ba? Then Kent replied, nakasibilyan po. Nakaalis na po sila uncle nung makapag-chat na po ako kasi kinuha po nila cellphone ko saka laptop. Then I reply again, anong pera na wala? Sa loto ba? Kent replied, pera ko po uncle, pero may dala po si Papa na pera na loto. Nakaalis na po kasi si Papa kanina, magdi-deposit, dala niya po pera ng loto. Tapos mga 8 to 9 minutes po siguro lumipas, may nagbukas po ng gate namin. Yun na po, mga pulis, kasama po si Papa. Ang screenshots po nito, ang mga text messages na ito, ay akin pong pinaprint at minarkahan ko po ng Annex A. Pagkatapos ng mga palitan namin ng mga text messages ng aking pamangkin, ay nakipag-communicate naman po ako sa aking mga kapatid at kaibigan dahil hindi ko alam kung talagang mga pulis at kung anong departamento ang mga humuli sa aking kapatid na si Louie. I'm sorry. I'm getting emotional. Mga ilang saglit pa, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid na si Aida. At
aming pinag-usapan nangyari kay Louie. Pinakiusapan ko siya na kausapin ng kanyang asawa, si Attorney Oliver Leonardo, na baka pwedeng tawagan si Attorney Henry Salazar, which is City Administrator ng City of San Pedro, na baka pwedeng ma-verify sa San Pedro Police Station kung sila ang humuli sa aming kapatid na si Louie. Makalipas ang ilang minuto, mga eksaktong alas 4 Gs ng hapon, same date, May 18, 2023, ay nakatanggap ako ng mga forwarded messages mula sa aking kapatid na si Aida na conversation ni na Attorney Oliver at Attorney Henry. At ito po ay ang mga sumusunod. Attorney Oliver, pre, Louie Franco B. Kilaw, yung brother-in-law ko. Then Attorney Henry replied, copy, pre. Then Attorney Henry texted again. Pre, eto reply sa akin. Sir, good PM. Louie Franco B. Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. He is now undergoing arrest procedure and documentation at Pasita Substation, sir. The time is 4:40 p.m. Wait, po, anong oras na aresto? This is the text of the Chief of Police of San Pedro City to the administrator. I'm sorry kung na-distract ko kayo. Pero 4:40 yung text Apa. na More or less sinasabi ng administrador na ano? Na si Louie po ay inaresto nila due to violation of 9165, Na anong oras? undergoing procedure and subject for inquest. But That according, was 4:40 p.m. well, that's, you need to explain sa PNP because on the affidavit that they have submitted, it's 7:18. So, Yes, Your Honor. Okay, anyway, Yes, Your go ahead. So we will be asking the PNP on that. So, Attorney Henry, eto pa pre, ibig sabihin po nag-text ulit that Chief of Police texted again, Sir, good PM. Louie Franco Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. He is processed for documentation and inquest procedure tomorrow. Ang screenshot, sir, ng mga nabanggit na palitan ng text ay aking nilakip din dito at minarkahan ng Annex B. Sa mga sumunod pang forwarded text messages ay malalaman naman na ang source ng information na huli na nga ng mga oras na iyon ng aking kapatid ay ang mismong Chief of Police na San Pedro City. At ang mga sumunod na text messages ay my brother-in-law texted Attorney Salazar again, pre, tanong lang, sino nag-text sa'yo niyan na police officer? Nire-refer ko po yung info na binigay nung una. Then, Attorney Salazar replied, pinorward sa akin ng Chief of Police, pre, ano nangyari sa case? Ang screenshot ng mga text messages na ito ay aking minarkahan ng Annex C. Napakaliwanag naman mula sa mga palitan namin ng text messages ng aking pamangkin na si Ken at sa mga forwarded messages na palitan naman ng mga text messages ni na Attorney Oliver Leonardo at Attorney Henry Salazar na hapon pa lang ay hinuli na nila ang aking kapatid ng mga pulis San Pedro. Mga ilang araw pa lumipas ay nag-iisip ako kung bakit nangyari ang ganito sa aking kapatid at labis ako nagtataka dahil laging kinakausap ng mga pulis ang aking kapatid na siya ay mag-plea bargaining na lang daw para madaling makalaya at makalabas ng kulungan. Dahil dito ay nag-umpisa akong maghanap ng ebidensya. Nagtanong-tanong tungkol sa mga pagkakahuli ng aking kapatid dahil alam ko na hindi ito nagbebenta ng pinagbabawal na gamot o shabu dahil mayroon naman itong pinagkakakitaan o hanap buhay.